Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa Pinas News Review at eto nga mga kababayan, umiyak na. Nako, grabe, school bukol matalino pa sa Supreme Court. Nako po, yan mga kababayan ang ating aalamin at bibigyan ng reaksyon sa video ito. So yan mga kababayan, pag-usapan po natin itong si Senator Tito Sotto, no? Senate President Tito Sotto III at ito pong si Yusek Claire Castro o ang Palasyo, no? Nagbigay na po ng pahayag patungkol sa impeachment ni President Bongbong Marcos Jr. Okay? Pero bago po natin simulan ito mga kababayan, palike naman po at pa-subscribe. Ayan. At eto na nga, wag na po natin patagalin. Simulan na po natin dito po kay Senate President Tito Sotto III. Ayan. Tito Sotto nalungkot sa desisyon ng Korte Suprema sa impeachment versus BP Sara. Nako, nalungkot daw. No? Bakit daw siya nalungkot? Sabi niya po dito, isang malungkot na araw. Ito para sa mga mag-aaral at propesor ng constitutional law. Para bang binago ang konstitusyon sa paraang labag mismo sa konstitusyon sa pamamagitan ng overreach ng kapangyarihan ng Korte Suprema. Ayan mga kaubayan, no? Yan po ang sabi ni Senate President Tito Sotto III. So nagmukhang matalino, no? Isipin mo hindi ito abogado mga kaubayan, di man lang nag-aral ng constitutional law. I mean, oo nga no? Hindi nag-aral ng batas. Kasi nga ano to host, no? Actor, comedian. Pero, ang lakas po ng loob na sabihin sa Korte Suprema na binago ng Korte Suprema ang konstitusyon at lumabag ito mismo sa konstitusyon. Ayan mga kaubayan. At ito nga yung isa pang balita. Sabi po dito sa caption ng balita, no? Tito Sotto versus Supreme Court and Bank. Giniit ni Senator Tito Sotto na unconstitutional ang naging hakbang ng Supreme Court and Bank sa pagpapatibay nito sa desisyong nagdeklara na unconstitutional ang articles of impeachment laban kay BP Sara. Sabi niya po dito, the Constitution had just been amended constitutionally through Supreme Court overreach. Ayan, no? Grabe, ito. Grabe talaga itong seleksyon mga kaubayan. Ayaw. Kung yung House of Representatives, no, kinikilala nila at ina-acknowledge nila yung desisyon ng Supreme Court, no, patungkol po dito sa desisyon ng Supreme Court, no, sa impeachment ni BP Sara. Nako, itong si Senator Tito Sotto mga kaubayan, nagmamatigas pa sa Supreme Court. Diba? Ang tanong nga dito, ang pwedeng gawin, no? Hindi pala tanong. Ang pwede mong gawin ngayon, Sotto, para mas maging knowledgeable ka, no? Pagdating po sa batas. Tayo, hindi naman tayo knowledgeable. Kaya nga, kung ano po yung sinasabi ng Supreme Court, yun po ang iginagalang ng taong bayan, di ba? Ngayon, kung ayaw igalang ni Senator Tito Sotto III, dapat siguro magtanong siya, no? Magtanong si Sotto sa kanyang mga kasamahan na mga lawyer, no? Na mga abogado para at least ma-enlighten po itong si Sotto, no? Nakakahiya ito mga kaubayan sapagkat mismong Senate President, no, ang nagsasabi na parang hindi ka tanggap-tanggap, no, at lumalabag sa batas ang ating Supreme Court. No, nakakahiya po. Buti sana kung Senate President na abogado, hindi rin naman po abogado to.
Di ba? Hindi ba kayong mga abogado ng mga senador, no? Hindi ba kayo nahihiya dito sa Senate President ninyo? Di ba? Although, yes, it is also acceptable, no? It is also acceptable dahil nasa democratic country naman tayo, no? Soto is entitled to express whatever feelings, no, na nararamdaman niya patungkol po dito sa pagpapatibay ng Supreme Court, no, na pagbasura dito po sa motion for reconsideration na inihain po laban kay Vice President Sara Duterte sa impeachment, no, ni Vice President Sara Duterte. So ayan mga kababayan, ano po ang inyong masasabi dyan? Just comment down below. Yan. At eto, nako po, si Auntie Claire naman po ang pasadahan natin, no? Ito po ang balita. PBBM wala pang legal team. Ito po ay patungkol sa kanyang impeachment, mga kababayan, no? Wala pa pong legal team ayon po sa palasyo. Aba, no? Mai-stress nito ng husto, no? Sabi nga ng doktor, wag daw i-stress no? Wag daw i-stress itong si President Bongbong Marcos Jr. dahil namamayat na. Sabi ng Pangulo namamayat na raw siya mga kabayan at sabaw na nga lang. 3 araw ng sabaw. Puro sabaw ang kanyang kinakain. Aray ko po. Higop-higop na lang daw ang Pangulo. Dahil bawal pa siya sa ibang putahe kung di dapat higop lang daw di umano muna ng sabaw. Okay? Kinumpirma ni Palace Press Officer at Presidential Communication Office Yussi Claire Castro na wala pang legal team si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasunod ng pag-usad ng impeachment complaint na inihain laban dito. Nako. Anya, wala pa po. Di pa po pinag-uusapan yan. Gayon pa man, hindi rin nagpapahinga ang Pangulo sa pagtatrabaho sa kabila ng inihanda nito. Ito talaga sinungaling ito, no? Tapusin ko muna yung sinasabi niya. Tapos, pasinungalingan natin itong sinasabi, no? Sabi niya, gayon pa man, hindi rin nagpapahinga ang Pangulo at nagtatrabaho sa kabila ng iniinda nito. Kaya't magtiwala lamang ang taong bayan para gumanda ang impact nito sa ekonomiya. Shock ka talaga Hindi ko alam Legal team po ang tinatanong, napunta tayo sa ekonomiya. Walang yung, sabi niya po dito, hindi po sanay ang mga kababayan natin na nakikita ang Pangulo na nagre-relax hindi tulad ng iba. Saad ni Castro, Anong hindi sanay? No? Sanay na kami sa parte-parte ninyo. No? Sinasabi po ng doktor, no, na magpahinga muna ng 1 to 2 weeks yata yun. Correct if I'm wrong 1 to 2 weeks si President Bongbong Marcos Jr. Tapos sinasabi naman dito ni Castro, hindi umano nagpapahinga ang Pangulo sa pagtatrabaho. Sino bang paniniwalaan natin, no? Sa bagay, wala rin naman doktor na humaharap. 'Di ba? Siya rin ang nagsasabi. Ano ba ito? Na anggulo mo, Castro. Ba? Maging si ano pala nagsabi si Executive Secretary Recto, sabi niya pinagpapahinga ang Pangulo 1 to 2 weeks or 1 week, mga kababayan, no? Tapos ngayon sasabihin ni Castro, hindi rin umano nagpapahinga ang Pangulo, nagtatrabaho sa kabila ng iniinda nito. Aba, ang gulo nyo Mag-usap nga kayo sa mga script ninyo para iisang tono lang ang kinakanta ninyo. Ang hirap nito. Taong gobyerno pa naman kayo. Kanino po kami maniniwala? Kay Recto? Or dito po kay Yussi Claire Castro? Wala tayong pag-asa nito, mga kababayan. Kasi nga, no, halatadong nagsisinungaling kayo.
about sa kalusugan ng Pangulo. Magkaiba po ang inyong reaksyon na rekto, no? Magkaiba po ang inyong mga sinasabi, yung mga official. Siyempre, ituturing po nating official statement po ito. Diba? Dahil coming from the palace, no? Ang problema lang, si E.S. Recto, palasyo rin. Diba? At mas paniniwalaan siguro, hindi rin eh. Hindi rin kapanipaniwala. Dapat siguro, doktor eh. Doktor po ang kailangan ng taong bayan para pakita po si President Bongbong Marcos Jr. Nako po. Ano po ang inyong masasabi dyan mga kabayan? Just comment down below at eto. Pasadahan po natin ang video ito na kung saan. Sabi po dito mga kabayan, grabe to. Marcoleta dinurog si Lacson, umiyak, nagkainitan, na involve pala. Lagot. Eto. Sir Banat Bay, pasok pa. Mula po ito sa Political PH TV. Ito, pakinggan nyo itong banat ni Marcoleta ha. As in, dinurog niya dito si Lacson. Naku po, ang lupit dito. Durog si Lacson dito. Now here from the other camp, the minority bloc. And former Blue Ribbon Committee Chair, Senator Rodante Marcoleta joins us tonight by phone. Good evening, Senator Marcoleta. Good evening, good evening. Welcome to the big story. Firstly, did the issuance of a minority report depart from the usual procedure by the Senate Blue Ribbon Committee where the minority report would come after the formal report by the main committee? Did we depart? Sir, did No, you... our purpose is to inform our people that we had already our findings and recommendations on how we should deal with the problems involving the most anomalous and the most scandalous corruption in this country, which started with the 2025 mangled budget. Kasi hindi naman sila gumagawa ng report eh. You remember Senator Ping promised that he will issue or submit a partial report before the December break. At sinisisi niya yung kanyang mga tauhan. Sabi niya, mahihina yung mga tauhan ko eh. Sabi nila, it's already being drafted. Nung tanongin ko, nakatingin sila sa akin, tatango-tango lang. So when can the Filipino people await really the submission of a final report? Kasi ang mga tao, they're agitated, they're frustrated. Galit na galit ang mga tao, ninakaw. Hindi lang ninakaw, nilimas ang kaban ng bayan eh. So ang purpose namin dito, one, siguro to encourage naman the Blue Ribbon Committee, mag-submit na kayo kahit partial report lang, di ba? Para sa tao. Ang tingnan natin dito yung kapakanan ng tao, hindi yung sasabihin nila we departed from the rules. Bakit? Masama bang mag-submit ng minority report? In the history of the Senate, karaniwang nagbibigay ng minority report kahit na wala pa yung majority report. Kaya namin ginawa to because hindi namin alam kung kailan sila gagawa ng report. Okay, pero... We are ready to do that. All right. Now, Senator... Yan yung nirereklamo kasi nito ni Lacson eh. Inunahan daw sila. Eh parang sinasabi ni Marcoleta, ang bagal mo eh. Nakatingin lang kayo eh. Ang tagal na nito, mantakin mo last year pa to. Hanggang ngayon, walang nadidiscover. O sasabihin na naman nila, kaya nga alam mo, panakipbutas yung mga senador eh. Mantakin mo ang binabanggit pa lang from the very beginning si Romualdez tas ang kinulong yung senador. Sino gago yung ganong klaseng diskarte? Di ba? Napakakalukuhan eh. O tapos ngayon, pagrereklamo ka kung mabilis yung iba. Ping says it belongs in the trash can. Sa kanya, if it belongs to the trust can, nakalimutan niya siguro, di man lang niya binasa yung report. How can you even make a judgment like that? Yung tatlong hearings ko, nung ako pa ang chairman, kasama yung tatlong hearings na kanyang ginawa, pinagsama ko yun eh. So is he ready, or he's prepared to assume and even admit na yung kanyang ginawang 3 hearings, basura din? Pati yung kanyang, pati yung kanyang 2 privilege speeches na ginamit kong input doon, basura din yun? Wala namang ganunan. Wala kaming ibang motibo doon kung hindi ang kapakanan ng taong bayan makakita man lang kung anong nangyari na so far. Hindi namin pinipilit na yun ay kanilang i-adapt. Sinasabi lang namin, tingnan ninyo. Baka naman may mapulot kayo dito. Baka naman makatulong ito. Because ang ginamit namin, hindi namin sarili opinion. We never use our own opinion, our own perspective. Hindi. We utilize the same people. We use their testimonies, individual and collective. So,
Anong basura doon? Hindi man lang niya binasa. Congressman Marcoleta, no sa huling Senator. sorry, hindi ako sanay. Senator Marcoleta, before the last Blue Ribbon Committee hearing, no, Dapat binara mo yun, Senator Marcoleta. Parang minumaliit ka. Tanggal mo yung franchise to. Very lang. arrange nga si Senator Ping Lacson na papuntahin yung si alias Maria at alias Joy para nga po mag-establish ng connection with Martin Romualdez, no, and the Discayas. This is in the absence of Orly Guteza. Hindi po ba kayo na-satisfy na mukhang may ginagawa naman siya to make that connection? I know in the press con you said na parang siya yung sumasagot for them. Ikaw, kung ikaw ang nagtatanong sa kanila, siya sumasagot, what will you feel? Yari ka doon, ate. Yari ka. Hindi, biro naman. Hindi naman niya binabara. Kayo naman. Hindi tatama naman eh. Kung ikaw yun, ang tinatanong mo yun, dalawa, iba sumasagot. Di ba? Medyo obvious. Obvious na obvious. But, well, in the same vein, Senator, kayo ay inaakusahan naman ng nag-aabogado supposedly for the Discaya. Nako, yari ka dyan, te. Sigurado yan. Yari ka dyan. Yan yung mga tanong na hindi mo dapat tinatanong kasi ako na. Gusto mo ako sumagot. Ako na sasagot. Ay, hindi. Wag na. Si Senator Marcoleta na lang ang sumagot. Like what? Well, let me cite yung kine-question ninyo yung restitution, which somehow... I'm questioning the restitution because in the process of applying for WPP, restitution is not one of the requirements. Pinipilit nila yon para makapamili sila kung sinong mag-a-apply. Paano ito? Sinong magsasabi sa kanila kung magkano i-restitute ng mga Discayas? Alam mo, yung civil indemnity will only be available pag sinabi na ng korte yun eh. Hindi yung bago pa mag-a-apply yung tao, ay doon muna kukunan ng restitution. At saka matindi yung ginawa nila sa restitution, ha? Bakit? Finris nilang account. Lahat ng account ng Discaya, finris nila. Tapos gusto nilang magsole ng pera. Paano nga nila gagalawin yon? Paano nila i-withdraw yon? Paano nila isosoli yon? Finris nyo na nga. Tapos sasabihin nyo, hindi kasi siya nag-restitution kaya hindi siya pwedeng pumasok sa WPP o yung Witness Protection Program. Gago pala kayo eh. Tanggalin nyo kaya yung freeze para may isoli sa inyo. Ayan na nga, finris nyo na, nasa inyo na, ibig sabihin nun. Ibig sabihin, kaya ka nga finris eh, hindi mo na magalaw yung pera. Ibig sabihin, gobyerno na ang may ano niyan. Kung gusto nyo talagang ibigay sa inyo, tanggalin nyo yung freeze. Ipa-withdraw nyo sa kanila, samahan ninyo. O, i-withdraw nyo mga 1 bilyon, 2 bilyon, bigay nyo kay may pangarap maging presidente. Di ba? O tapos sabihin, restitution nyo. Magkukumpute. Magkano? Baka pagmula ng corruption yun ang sinasabi ko sa kanila. Kung wala sa batas, bakit niya pinapalitan? Di ba, yun, pending the law. Siyempre. Yan yung expertise ng mga Rimulya. Bending the law. Kasi mga loko-loko. So yun mga kababayan, ano po ang inyong opinion, reaction patungkol po sa video ito mga kababayan, just comment down below. Ayan, maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po.